Kaya ba ng bahay mo ang bagyo? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Mga kasolid, panahon na naman ng bagyo. Tuwing may paparating na bagyo, ano ang una mong iniisip? Lilipad kaya ang bubong namin? O baka mabigay ang bahay? Pero ang mas magandang tanong, talaga bang kayang salagin ng bahay mo ang isang malakas na bagyo? Huwag tayo umasa sa matibay naman to, kahit walang kasiguraduhan. Dahil hindi porket matibay tingnan, ay matibay na talaga. Sa Pilipinas, normal na ang bagyo. Pero ang tanong, handa ba ang bahay natin? Hindi lang yan tungkol sa lakas ng ulan. Ang mas delikado, hangin. At alam nyo ba? Hindi sapat na concrete ang bahay para sabihing storm resistant na ito. Maraming bahay ang may matitibay na pader. Pero ang unang nawawala, ang bubong. At kapag nawala ang bubong, parang binuksan mo ang bahay sa hangin. Doon nagsisimula ang mas malalaking pinsala. Kaya alamin natin kung ano talaga ang hinahanap ng isang engineer kapag tinatanong, kaya ba ng bahay ko ang bagyo? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ano ang nagpapalipad ng bubong. Anong klaseng bahay ang matibay? At paano mo malalaman kung safe ang bahay mo? Ano ba talaga ang sumisira sa bahay? Akala ng marami, ulan ang sumisira sa bahay. Pero sa engineering, mas kinatatakutan namin ang hangin. Kapag malakas ang hangin, nagkakaroon ng pressure difference. Tumataas ang pressure sa isang side ng bahay. Bumababa naman sa kabila. Kapag mahina ang pagkakabit ng bubong, pwede itong liparin. Kaya maraming bahay ang nawawala ng bubong kahit buo pa ang mga pader. Common myth. Mas mabigat ang yero kaya hindi lilipad. Hindi po. Kahit gaano kabigat, kapag kulang ang tornilyo o mahina ang connection, maaari pa rin itong matanggal. Parang helmet. Hindi sapat na mabigat. Kailangan nakatali ng maayos. Ang pinakamahalagang bahagi ng bahay. Maraming tao ang akala ang pinakamahalagang bahagi ng bahay ay ang pader. Pero sa engineering, ang tunay na bida ay ang connection. Connection ng bubong sa beam. Beam sa column. Column sa pundasyon. Kapag mahina ang isang dugtungan, parang kadena na may isang sirang link. Doon nagsisimula ang problema. Isang simpleng tornilyo, isang kulang na anchor bolt, isang maling welding. Pwede nang maging dahilan ng malaking pinsala. Sa engineering, ang structure ay kasing tibay lamang ng pinakamahinang koneksyon nito. Siguraduhin ang structural integrity ng bubong. Ang bubong ang unang tinatamaan ng hangin. Kapag nakapasok ang hangin sa ilalim ng bubong,
Nagkakaroon ito ng uplift pressure na pwedeng magtanggal ng buong istruktura. Roof screws at J-bolts. Siguraduhin din na hindi sila kinakalawang at may mga rubber washer. Kung luma na ang bubong, dagdagan ang mga tornilyo, lalo na sa mga dulo o eaves. Hurricane ties o clips. Mainam na gumamit ng mga bakal na koneksyon o brackets na nagdudugtong sa mga trusses o rafters papunta sa mismong poste o biga ng bahay. Parang payong, kapag hindi mo hinawakan, lipad. Proteksyon sa mga bubog at bukana. Ang pagkabasag ng bintana ang madalas na simula ng mas malaking pinsala sa loob ng bahay. Shutters o tabing. Kung may budget, ang paglalagay ng storm shutters ang pinakaligtas. Kung wala, ang paglalagay ng makapal na plywood sa labas ng bintana ay subok ng epektibo. Huwag mag-tape ng X sa bintana. Isang myth ito. Hindi ito mapipigilan ang pagbasag ng salamin at maaari pa ito magdulot ng mas malalaking piraso ng bubog na mapanganib. Drainage at flood prevention. Kahit matibay ang bahay, kung papasok naman ang baha, malaki pa rin ang pinsala. Linisin ang alulod o gutters. Siguraduhin walang mga tuyong dahon o basura sa alulod upang hindi umapaw ang tubig papasok sa kisame. Check valve of floodgates. Para sa mga lugar na madalas bahain, ang paglalagay ng backflow valve sa mga drainage pipe ay nakakatulong para hindi bumalik ang tubig mula sa kalsada papasok sa loob ng banyo o lababo. Pagbabawas ng projectiles sa paligid. Ang malakas na hangin ay ginagawang bala ang mga simpleng gamit sa labas. Lipat gamit. Ipasok ang mga paso, garden furniture, at mga gamit sa construction. Trimming ng puno. Putulin ang mga sanga ng puno na malapit sa linya ng kuryente o nakalaylay sa ibabaw ng iyong bubong. Reinforcement para sa mga bahay na gawa sa light materials. Para sa mga bahay na hindi gawa sa semento, tali o guy wires. Ang pagtali ng makapal na lubid o alambre mula sa bubong papunta sa mga angkor na nakabaon sa lupa ay nakakatulong upang hindi liparin ang bahay sa sobrang lakas ng hangin. Common mistakes sa construction ng mga bahay. Ito ang mga madalas na pagkakamali. Walang structural design. Tansya lang. Tipid sa bakal at simento. Walang engineer or supervision. Improvised na construction. Sa bagyo, lumalabas lahat ng yan. Pitong palatandaan kung dapat mong ipacheck ang bahay. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong gibain agad ang bahay. Pero, magandang magpa-inspection kung napapansin mo ang mga ito. Number 1. May kalawang na ang roof fasteners. Number 2. May mga tornilyong nawawala. Number 3. Maluwag ang bubong kapag malakas ang hangin. Number 4. May malalaking bitak sa beam o column. Hindi lahat ng crack ay delikado.
Pero may mga crack na sinyalis ng seryosong problema. Number 5. May tagas na paulit-ulit. Kapag laging basa ang bakal, mas mabilis itong kinakalawang. Number 6. May mga poste o haliging nakatagilid. At number 7. Matagal na ang bahay, pero hindi pa kailanman na-inspect. Parang sasakyan, kahit hindi pa sira, pinapa-maintenance pa rin. Ganito rin ang bahay. Mga kasolid, hindi mo kailangan ng mansyon para maging safe. Kailangan mo lang tamang design, tamang materials, tamang paggawa. Kung magpapagawa ka, huwag kang magtipid sa structural. Yung pintura, napapalitan. Pero yung pundasyon, hindi. Mahalaga din ang mga maliliit na mga detalye na minsan ay hindi napansin ng construction. Tulad ng kulang sa tornilyo, manipis ang bakal, mahina na welding, maling pag-install. Sa engineering, ang maliliit na detalye ang kadalasang nagliligtas ng buong bahay. At kung ang iyong bahay ay nasa hazard zone, halimbawa, malapit sa gilid ng bundok na pwedeng mag-landslide, o tabi ng ilog na mabilis umapaw, ang pinakamainam na paraan para kayanin ang bagyo ay ang maagang paglikas. Walang materyales na mas mahalaga pa kaysa sa buhay. So tandaan mga kasolid, hindi ulan ang kalaban, hangin. Siguraduhin ang sapat at tamang connections sa bubong. Paglagay ng storm shutter o makapal na plywood sa labas ng bintana. Linisin ang mga alulod at drainage. Ipasok ang mga gamit sa labas na pwedeng liparin ng hangin. Sa mga bahay na hindi gawa sa semento, itali ito papunta sa anchor na nakabaon sa lupa. Design over aesthetic pag nagpa-construct ng bahay. Huwag magtipid sa structural. Ang regular inspection ay investment. Kung gusto mong tumagal ang bahay mo, build it right. Thanks for watching. Like, comment, and share mo to sa pamilya mo mga kasolid. Baka makatulong pa sa safety nila. Comment mo rin, gaano ba katibay ang bahay niyo? At kung gusto mo ng ganitong content, subscribe na sa Konkretong Kaalaman. Dito, ginagawa nating simple ang engineering para sa lahat. Ingat tayo sa bagyo mga kasolid.